Eban, paano sinagot ng prosekusyon ang tanong ni Senator Cayetano sa umunoy paghahalintulad ng hiling nilang sabina sa isang search warrant? June, ayon kay House Prosecutor Representative Chel Jokno, hindi maituturing na invasive itong hiling nila na sabina para sa financial records ni Vice President Sara Duterte. Anya, yugto pa lamang ito kung saan ipoproduce yung mga financial records at paliwanag nga ng prosekusyon. Ito ay kailangan para makita yung full picture ng financial transactions ng pangalawang Pangulo. Nagsagawa ng clarificatory questioning si Senator Judge Pia Cayetano bago ilabas ng Senate Impeachment Court ang desisyon sa mosyon ng prosecution team na ipasabina ang bank at BIR records ni Vice President Sara Duterte para sa article of impeachment na unexplained wealth. Ginamit ng Senator Judge ang landmark case na Stonehill versus Jokno at tinanong kung applicable ba ito sa hiling na sabina ng prosekusyon. Sa ruling ng naturang kaso, itinuturing na void o unconstitutional ang general search warrant. Ngunit ayon kay Congressman Jokno, magkaiba ang konteksto ng search warrant at sabina. Anya, invasive ang search warrant dahil pwedeng pasukin ng isang bahay o opisina at maaaring maging daan ng pang-aabuso. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay subpoena. Hindi po ito license to enter an office or to search any place. Ito po ay mismong humihiling lang ng mga dokumentong nakasulat sa loob ng subpoena. Therefore, the contexts are very different. Ayon sa House Prosecutor, kailangang mabusisi ang mga naturang records upang malaman ang buong katotohanan sa mga akusasyon laban sa bise. Definiteness at relevance rin anya ang standard ng subpoena na tiniyak nitong naabot naman ng prosekusyon. Ultimate fact umano na may naimpok na hindi maipaliwanag na yaman si VP Duterte na hindi umano tumutugma sa kanyang sahod bilang isang public official. Habang itinuturing namang evidentiary facts ang ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na may 6.7 billion pesos na covered at suspicious transaction reports na dumaloy sa bank accounts na iniuugnay kina VP Duterte at asawa nitong si Attorney Man Scarpio mula taong 2007 hanggang kasalukuyan. We want to see the entire picture. Kaya po namin hinihingi yung BIR records, pati yung mga bank records, and even the Anti-Money Laundering Council records para makita po natin yung buong story as far as both the assets, liabilities, and net worth are concerned and the lawful and if there is unlawful income acquired by the respondent. Ngunit para sa defense team, unlawful ang naging disclosure na ito ng AMLAC sa House Justice Committee. Hindi rin umano sapat para tawaging unexplained wealth ang paglaki ng yaman ng bise sa nakalipas na 20 taon. Nanindigan si Defense Counsel Attorney Michael Powa na fishing expedition ang ginagawa ng prosekusyon at inihalin tulad nito ang hiling na sabina na isang search warrant laban sa bise. Subpoena and a search warrant are very much similar in that both are compulsory processes. No? So, yes, hindi tayo papasok sa bahay ng isang tao o ng nasasakdal, but it will be intrusive because we will be opening up all the financial transactions for, sabi nga dito, almost 20 years of the respondent. Anya, hindi ma-pinpoint ng prosekusyon kung kailan nangyari ang umano'y pagkamkam ng Vice-Presidente nang hindi maipaliwanag na yaman. Dagdag pa nito, kung kailan naisampa na ang reklamo sa hukuman ay saka lamang naghahanap ng mga ebidensyang susuporta dito ang prosekusyon sa pamamagitan ng paghingi ng lahat ng financial records ng Vice na protektado umano ng confidentiality at privacy sang-ayon sa batas. So ang tanong namin, saan ba dito yung relevant or material? Kasi lahat na po ng records hiningi eh. So, and this bolsters our theory, of course with all due respect to the opposing side, na kaya namin tinatawag o kaya namin natawag na fishing expedition ito. Kasi
lahat na ng records hiningi, pero hindi naman matukoy which would actually be relevant, which would actually be evidentiary to the accusations they have made under the articles of impeachment. June, ang hiling ng pagsasabpina ng prosekusyon dito sa financial records ni VP Sara Duterte ay hindi nangangahulugan na gagamitin na agad ang mga ito bilang ebidensya sa hukuman. Gusto lamang ng prosekusyon na magkaroon ng authorization itong Senate Impeachment Court o maglabas sila ng sabpina para ma-produce o mailabas yung mga dokumento kaugnay nga dito sa mga financial transaction ng BISE. Ibang usapan pa ang pagpepresenta o pagkakaroon ng formal offer of evidence para sa mga naturang dokumento. Yan muna ang update. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Ivana Alvarez.